Magandang araw mga paps. Episode 5 na po ng ating old van conversion. Sa episode na ito ay mag-i-install tayo ng aircon ng ating van. So ang gagamitin nating aircon dito mga paps ay yung bagong nauuso ngayon na 12 volts na split type aircon. At syempre mga paps, tayo ang magkakabit nito. DIY style. So ito na. Check na natin yung laman ng package. Ito yung indoor unit ng ating aircon. At ito naman yung outdoor unit natin. Bali, ito yung condenser at yung compressor. Meron nga palang dalawang klase ito mga paps. Yung isang klase ay yung pahiga na ikinakabit doon sa ibabaw ng bubong. At yung isa naman ay patayo ang kabit na kadalasang ikinakabit naman sa likod ng van or sa likod ng truck. So ang na-order ko nga pala mga paps ay yung ikinakabit sa likod ng pintuan or upright yung pagkakabit. So upon checking naman mga paps ay kumpleto naman yung package na dumating sa atin. Para ma-install natin yung aircon, condenser tsaka yung compressor ay kailangan natin muna tanggalin sa loob ng housing. Dahil wala tayong ibang choice na pagkakabitan ng aircon natin mga paps, yung outdoor unit natin ay dito ikakabit sa likod ng pintuan ng van. So, para nga pala matibay at kayang dalhin yung bigat ng compressor natin, ay naglagay tayo ng bracket sa likod ng pintuan. So, ayan na siya, no? Ma-install natin yung pinaka-housing. Ang next naman natin gagawin ay ilalagay na natin yung mga laman loob niya. So, nung makumpleto na natin yung ibalik yung mga laman loob niya, ay kailangan na natin magbutas doon sa likod, pinakalikod, kasi doon nadaan yung mga tubings niya, yung refrigerant tubings at yung mga wires na magsusupply doon sa compressor para siya umandar, yung 12 volts wire. Medyo nahirapan nga pala tayo magbutas ito mga paps kasi dalawang layer yung bubutasin. At dahil sa likod natin nilagay mga paps, ay umikli na rin yung wire niya. So umorder ako ng pandugtong na wire para umabot dun sa may gitna. Dahil ang plano ko ay doon ko ilalagay sa bandang gitna sa may malapit sa driver, indoor unit, kasi nga wala na nakakabit na compressor sa makina ng van natin. So ito na lang aircon na to ang magiging aircon ng buong van. Maganda ito mga paps kasi hindi na mahihirapan ang makina ng van natin na paandarin yung aircon natin kasi wala na kakabit na compressor. Kasi ang magpapatakbo sa aircon na to, sa compressor na aircon na to ay 12 volts na ibibigay naman ng solar panel natin na ikakabit sa taas ng bubong at pwede rin siyang i-charge sa pamamagitan ng 220 at pwede rin i-charge sa pamamagitan ng alternator ng van natin. Sa part na to mga paps ay kinakabit ko na yung refrigerant lines natin, yung high side tsaka yung low side. Pagka ikakabit nyo na nga pala mga paps itong linya ng refrigerant, ay bubuksan nyo yung takip doon sa compressor at sa condenser. Bali, dapat makakarinig kayo ng parang sisingaw na pressure. Yun ay palatandaan na goods yung nabili nyo. Walang singaw, walang leak. Kasi pag may leak ay ubos agad yung freon na ilalagay natin. Sayang, napakamahal ng freon. So napakadali lang naman mga paps, i-assemble tong aircon na to. Pwedeng DIY. Dito sa likod, dalawa lang kakabit mo, yung high side tsaka yung low side. Yung papunta sa compressor at yung papunta sa condenser. So nga pala mga paps, hindi kayo mahihirapang magkabit nito, mag-DIY kasi hindi siya maaari magkapalit yung high side tsaka yung low side. Bali, hindi sila magkasukat ng size. So pagkatapos kong install yung outdoor unit niya sa likod ng van natin ay inumpisahan ko namang i-install tong indoor unit. Bale dito nga pala yung napili kong lugar kasi malapit sa driver. Then nasa gitna lang talaga siya. So ang kailangan ko na lang dito ay fan para umikot yung lamig. So ganoon din mga paps, katulad ng condenser at saka yung compressor, may nakatakip din sa indoor unit natin na kapag tinanggal mo, bigla mo ilalabas sa pressure. Tanda ng very good yung unit, walang problema.
So nga pala mga paps, huwag nyo lang kakalimutan yung o-ring na huwag ilagay. Then, lagyan nyo rin ng lubrication, lagyan nyo ng oil para di siya ma-damage. Huwag kayong mag-alala mga paps, kayang-kaya nyo to kasi may kasama naman siyang instruction. Ito nga pala ikinakabit ko mga paps ay huwag na huwag itong wawalain kasi ito yung kinakailangan mo para makabit mo yung refrigerant lines mula sa outdoor unit papunta sa indoor unit. Di ko alam kung anong tawag dito. Ayan mga paps, meron siyang dalawang butas, yung malaki at yung maliit, yung high side at yung low side. Kaya hindi kayo malilito at magkakamali sa pag-i-install. So after natin makabit itong pyesa na to, ay isunod naman natin ikabit yung mga refrigerant lines. Bali, Allen wrench yung ginamit dito paghigpit. So after natin makabit yung mga tubo na yan, ayun namang wires galing sa outdoor unit ay kakabit natin sa indoor unit. Ito nga pala ang gagamitin nating baterya mga paps. Ito ay lithium. Bali, ang binili ko ay 12 volts, 120 ampere hours. Bali, tatlo ang gagamitin ko nito sa van na to. Tapos ay isi-set up ko ng parallel para maging 360 ampere hours lahat. Nang sa ganun ay matagal-tagal natin magamit ang aircon dahil matagal-tagal ding mauubos ang charge ng mga battery. So ito na mga paps, set up ko na. Bali, nagpunta nga pala ako doon sa mag-aircon malapit sa amin. So sila na lang pinaglagay ko ng freon. So okay naman mga paps, wala namang leak ang ating ginawang linya. Tapos gumagana na yung aircon natin. So success mga paps ang ating pagdi-DIY itong aircon na to. So after kong magpagana at matesting ating aircon mga paps, ay ginawa ko na rin pala at tinapos ko na yung setup ng ating batteries. Bali, 3 battery po ang nilagay natin. Bali, 3 120 ampere hours na battery for the total of 360 ampere hours. So, medyo marami-rami na rin naman yun bago mauubos. Then, habang ginagamit mo siya, ay ma-charge siya ng solar panel. Mga paps, maraming salamat sa inyong panonood. Please subscribe po para sa mga